Third World Cinema Club. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I am Jim of Jimmy Liculat, iba pa. May Present Confusion pa ba? I'm John Tawasil. Ano ba? hindi ko nga masasabi Twitter personality ako kasi parang konti ng followers ko eh. I'm John Tawasil, nobody. Grabe naman. Ako rin naman, nobody. Nobody. Kung nobody parang, ka, ano pa naman parang mas pa kilala kami? kayong tatlo rather than Twitter me. nobody. Parang yung Mga ano accomplish kayo. naman, Ako. parang yung creative consultant naman ng mga J. Ano naman Altair. tayo? Parang nakakahiya naman. I'm Jim yun. Paralala. I was Nakakahiya creative naman. consultant Diba? in. Wow! Binglaw level. Binglaw. Grabe ka, Oo. Jim. Armando At sa Binglaw. kanya pinangalan ng character. Diba? Di naman Oo, groundbreaking yung na-share, di ba? Yung groundbreaking, yung tipong, di ba, magbabago ng... Gusto mo pag-usapan natin Philippines yan. na. Pag nadaanan natin mamaya. Sige. Dadahan natin mamaya yan. Ayan, as you have heard, we have two very special guests for this very special Yes. episode. Mm. Oh, all of our episodes are special, pero ito special, mas lalo pang special. Very So, special daw. In a Nicole very lang yung special special. role. Ganun. Regular lang ako. Special speaking of- participation. Speaking of special, our first guest is writes reviews for film and TV. Formerly in his blog Taga-Ilog Special. Yan. Ay, ako pala yun. Kala ko si Nicole. Okay. Hello. Nani pangari. Ayan. And our second guest is the Vice President of SFFR. Yes. Yes. And Twitter personality. Pang Ikaw latayan. PBB. Oh. Pang PBB Pang celebrity. PBB. Ayan po. Yeah. Nicole 2022. Let Yes. Nicole lead. Charot. Let Nicole lead. Ganun. Anong kulay ng kampanya mo, Nicole? Anong kampanya? Ayan na. Anong kulay? Ayan. Pink din tayo kasi Pink may din. kakampihan tayong mas importante. Ayan, totoo. Yeah. yan. Pag sineryoso ko yung sagot. Pink halo-halo. Ah, Very connect ano? pa rin eh, no? JL Tarejos. Si El Tareos Ayan, nga yes. ito. Ayan. So, we'll be talking about the nominees for the Gawad Urian for 2021. The awards night is on October 21. So, malamang siguro next week ganyan. We'll also be holding parang postmortem episode Yes. discussing Postmortem. tama ba kami? Ano pinagsasabi namin? Oo nga. Feel ko like last year sobrang out of naman ako sa Urian. Random. Random nga. Sana Ano ba nag-randomize Nangyari na last year, parang ano rin ba, may broadcast din. Parang ito yung may parang PowerPoint, di ba? Yung ba yun? Tapos parang merong host. Ganun ba ginawa Oo. nila last year? Ganun. Tapos ganun ulit this year. Okay. Ayan. So, Ay, one year na pala yung yung Jaya. Di ba? Jaya Rosa. Ayan, hi Jay. Jaya Rosas. Shout out kay Jay Ron. Ayan. Shout out. Hi, Jay. Ayan. So, Ano? firstly, we'll be talking about the nominees for Best Supporting Actor. Just to refresh your memory, Mico Laurente for Watchlist, Jake Macapagal for Watchlist, Jess Mendoza for Watchlist, Dino Pastrano for Midnight in a Perfect World, and Enzo Pineda in He Who Is Without Sin. I'm gonna be totally honest here. Hindi ko natatandaan yung mga yung mga roles nila. Siguro si Enzo Pineda pa medyo, pero although Parang mahirap makalimutan yung Enzo Pineda. well, si Ayan, Dino Pastrano Nicole. din siguro. Pag Enzo Pineda Nicole, merong brand eh. Meron siyang kinoin kay Yung bakit ako? Enzo Pineda. Hindi na sa Twitter, di ba? Gumagamit siya na ivermectin. Gumamit siya ng ivermectin. Oh my God. Please do not use Oo nga. ivermectin Ivermectin for Yeah. COVID-19. supporter. Pero I digress. Your thoughts on the supporting actor. Ako wala akong masasabi dito kasi I'm not qualified. Okay. Well, parang may nag-comment na nito dati, no? Parang paborito talaga ng Orians yan, no? Si Jess Mendoza. No? Hmm. Ako ata yung nag-comment na yun. Ikaw ba yan? So, yun.
Parang paborito talaga nila. Pero nung pinanood ko yung watchlist, okay naman yung mga performances doon. Tapos, and I think kahit si Miko isinama ko yata doon sa list for SSFFR Mhm. for supporting performance. Pero for this, kailan ba namin pumili? Pero siguro parang since medyo bago doon sa listahan si Enzo. Siguro ano na lang, sige. Kay Enzo na lang ako. Okay. Kasi Ayun. parang gusto rin naman minsan gusto rin ng mga manunuri yung medyo ano bang tamang term? Pangit yung mapangahas eh. Yung parang nagtatry ng Provocative. bago. Parang nagtatry ng bago. For a Tapos, change. tapos brave din yung pagtanggap niya ng role. Tapos wala eh. Parang inisip ko kahit wala yung masela na eksena doon. Gusto ko yung performance niya. Gusto ko yung ginawa niya doon sa film. Given the list given itong short list na to. Pero halimbawa si Dino, para sa inyo ba supporting role ba yung ginawa niya? Para kasing ensemble siya sa akin. Oo nga eh. Yes. Oo. Mm-mm. So, Though so lahat sila doon, no? Oo, parang lahat Ay, sila ganong lead. thinking. Yes. Mm-mm. Pero magaling si Dino. I mean, yung eksena sa dulo, di ba parang sinong hindi naman tatamaan dun sa eksena na yun. Parang biglang nagkapuso ng sobra yung film dahil dun sa ginawa niya. Mm-mm. So, yun lang yung comment. Ay, ba't ganyan yung ngiti mo, kapusong Jim? Bakit? Kinakabahan ako sa ngiti mo na ganyan. Parang Wala ako. nahuli ka sa camera. Parang, Bakit ako? Ayan. Jim or Nicole, any thoughts on the nominees? Or Si Nicole muna. Nicole muna. Sige, ako muna. Well, una sa lahat, in general din to, no? Na-refreshing na konti lang ang nominado. I mean, Yeah. nalima lang sila. Yeah. Which is very unurian since like the last decade. So, nakakatawa naman, kaya pa pala nilang ilimit hanggang 5 yung Ay, may Ako shade. din. So, May Mukhang shade konti. pala yun. Konti lang kasi yung pelikula din eh. pero, totoo naman. Pero yun, so umpisahan natin doon. And dun sa 5, 3 lang yung pelikula technically na nominated. Kung akong tatanungin, pinaka gusto kong performance, baka siguro si Dino pa doon sa 5. Pero feeling ko, sasabihin ko naman kung tingin ko sino mananalo. Sige lang. Mamaya pa natin gagawin. May ganun pala. Okay. Sige. Go ahead. Pero feeling ko baka baka si Enzo pa manalo kasi yung 3 taga-watchlist, feeling ko baka they'll cancel each other out. Pero kung meron man sa kanilang mananalo, baka si Jess Mendoza nga kasi favorite nila siya. So baka ito na yung year na bigyan nila siya ng urian. Finally. So, ganun. so siguro isa doon. Si Enzo naman kasi nga brave performance. And di ba mahilig nakakatawa yung mahilig. Hindi pala mahilig. Medyo trend nila na magbigay ng best supporting actor sa mga relatively young natin ni idolish. Parang like, parang ino-own nila. Parang ino-own nila minsan Martin Rosario. Oo. Diba? Nauna na sila doon. Yes. So dinidib. May Joem Bascon, Christian Bables. Technically, ito yung category na mahilig sila or trend nilang ibigay sa up and coming young actor. So baka sa 5, si Enzo Pineda yung pinaka nag-fit nung character na yun. Yes. Okay. Sige, Jim. Ikaw na. Jim. Sa akin naman, May kapuso ba doon sa list? Wala. kailangan ganun. Wala. Sa 5, ang I believe stand out si Enzo Pineda.
Kasi 'di ba yung complexity nga ng character na pinortray niya. And yun din yung ano ko, I think na mananalo for that category. But given a chance, gusto ko rin si Dino Pastrano. Kasi I agree with Manny na parang feeling mo na because of the ensemble, hindi mo siya yung makikita na mayroon silang tipong ay may highlights sa mga ganitong moments, ganyan-ganyan. Pero particularly dun sa ending or dun sa finale, malaki yung doon, yung point ni doon, ni Nino Pastrano. Ang napansin ko lang, sad ako because hindi na nominate si Fee Palmos for Teen to Be kasi 'di ba in-award natin sa kanya yon for Best Supporting Actor in SFFR. Deserve naman niya sana yung nomination. Sadly, hindi siya na-nominate. O, ano yun? Inchugi, di ba? Si Fee Palmos. Sayang, hindi siya na-nominate. Yun. Okay, actually. Mas ino-nominate ko pa siya instead of some of the other performances here. Yes. That's Sige, just pangalanan natin yan. Sige, pangalanan natin yan. Ayan. So, okay. Let's go on to Best Supporting Actress. So, just to recap for our listeners, charat. It's Sandy Andalong for Finding Agnes, Lolita Carbon and Hazel Orenche for Lahi Hayop, Dexter Doria for Memories of Forgetting, and Bing Pimentel for Midnight in a Perfect World. Medyo nagulat ako sa inclusion ni Sandy Andalong dito, no? Kasi after seeing Finding Agnes, well, nandun naman siya, pero hindi ko siya masyadong naramdaman. Pero I guess substantial for Daurian yung role niya. The two performances from Lahi Hayop also are very good, I think. Yung Memories of Forgetting si Dexter Doria, okay naman. And pero sa akin yung kay Bim Pimentel siguro yung pinakatumatak sa utak ko. Pero yun lang siguro yung basehan ko for voting her. Pero how about you guys? Your thoughts on... sige, Manny, ikaw ulit. Okay ba? Okay. Titingnan ko yung list, no? Parang nung pinanood ko yung Lahi Hayop, okay naman sina Lolita Carbas kasi Hazel, pero hindi ko agad naisip yon na siya, na parang masya-shortlist siya for this category. Pero nothing against them. Magaling talaga sila pare. Tapos dun sa list siguro, for me, ang pinaka-affecting is si Dexter Doria. Pero, ewan ko, parang malaki yung ginawa niya dun sa film. Tapos, wala, parang, paano ba explain? Yung nanay part na, hindi ko alam kung paano siya dinidirect doon, pero parang hindi siya dinidirect nung dun sa film. So, yun lang. Kung affecting, I'll go with Dexter Doria. Pero, baka ibigay kay Bing Pimentel. Pero, gets ko naman na minsan, yun sa film na talaga siya. Kinukuha niya yung frame. Alam mo yun na nakukuha niya yung image, yung film. So, malaking bagay yun as a supporting actress. Pero yun. Ayun. So, siguro, para sa akin, tie between Dexter sa Bing Pimentel. Okay. Nicole, ikaw. Ako, itong 5 nominees, parang, if I'm not mistaken, wala pang may urian sa kanila. So, and lahat naman sila in general, like career-wise, magaling. So, any of them will be deserving for their first urian. Ako personally pick ko si Bing Pimentel din. Kasi siya din yung personal winner ko sa supporting actress. Si Sandy Andolong, if I'm not mistaken, parang cameo-wish to flashbacks yung role niya sa Finding Agnes, diba? Pero I guess memorable enough siya para sa manunuri, kaya siya na-nominate. And then, ayun, either of them, any of them, okay sa akin kasi ayun nga, first time na magiging urian winner. If pipili ako si Bing Pimentel sa akin. Though, again, I would be okay with any of them. Yan. Jim, your thoughts?
Same din. Personal pick ko din si Bing Pimentel. Kasi parang ako feeling ko dapat bigyan na siya ng award this time. Ay, Kasi di wow. ba may mga supporting performances naman siya like yung General Luna na hindi naman napansin. And Tina. yan, no. Yung mga ang dami niyang performances however hindi napapansin ng critic. So sana this time mabigay sa kanya yung award. And I agree din with Manny, 'di ba? Hindi to dahil with Memories Ay, of nako. Forgetting. Nagpaliwanag No. pa. Ayan tayo Okay na sana man. eh. Explain pa eh. Sige na nga, okay. Kasi totoo, Nakikinig. affecting yung portrayal ni Dexter Doria as a mother. Kahit na short span of time lang yung appearance niya dun sa film. Yun. Ang hindi ko napanood dito yung Finding Agnes. So, hindi ko siya napanood. Pero with Lolita Carbon and Hazel Orencio, both magaling. And yun nga, yun din yung napansin ko dito, mga first time nominees sa sa Urian. So, well, mga accomplished actress sila. Pero hopefully si Bing Pimentel will get the award. Ay, gusto ko lang, sorry, pwede pa singit. Sige, go. Gusto ko lang i-shout out na ang underrated ni Bing Pimentel sa Kabisera. Hindi ko alam if madami Feeling ko wala kasi masyado nakapanood nun. Pero yung Kabisera with ni Borgie Torre, yung isa pang Kabisera. Yung merong Nora? Yung hindi MMFF. yung merong ano. Ay, kay Borgie Hindi, Torre. MMFF. Yung merong bato sa buhangin. Yun na nga. So, ang galing niya doon. So, if mananalo man siya, I think body of work then Yes. yeah, is very deserving and beyond overdue. Gusto ko si Bing Pimentel. Tinecheck ko ngayon yung IMDb, parang 3 lang pala yung niya, films na, syempre hindi naman tayo sure kung tama yung details. Pero may isang win for Kabisera, pero during Cinema One. Tapos na-nominate din siya for Bukod Kang Pinagpala, which is gusto ko rin siya doon. Saka sa YCC for Marikina. So yun lang, 3 films lang, parang should be more than this. Parang dapat Rewarded. Oo, parang nagulat ako na yun lang pala yung nasa listahan. Pero ayun. So yes, sana siya yung puha niya to. Okay. All right. So before we go to the Best Actor and Actress awards, let's go first to the Best Picture and Best Director nominees, no? Best Director muna. So, just to recap, Joselito Altareos for Memories of Forgetting, Alex Arumpak for Aswang, Dodo Dayaw for Midnight in a Perfect World, Love Diaz for Lahi Hayop, Ramona Diaz for A Thousand Cuts, Dolly Tulu for The Boy for Told by the Stars, Lo Fajardo for Kintsugi, Tonet Hadaone for Fangirl, Avid Yonggoren for Hayop Ka, Ben Recchi for Watchlist, and Irene Villamor for On Vodka, Beers, and Regrets. Yan. Dumami na ulit. Dami na naman. Ito ang Urian na nomination list. Ito na yun. Yan na nga. I guess thoughts on all of these. Memories of Forgetting is a very, compare mo sa, mas gusto ko to kaysa sa yung refrains, yung isa pa ni Love and Pain. Love and Pain in Between Refrains, yon. Mas gusto ko tong Memories of Forgetting. Para siyang best hits of J. Altareos. Kasi parang lahat ng elements of his films, pinasok niya to na it's a way of parang tribute din niya to sa nanay niya. Kasi I think he made this around the time na namatay nanay niya. Yes. So, yeah, it's a very personal film. It's also a very, parang introspective siya. Tapos ginagamit niya yung elements from other films niya to make his parang point. Yan. Aswang is one of my best film of 2020. Tama ba? 2020. Sobrang nagme-meld na yung taon Oo nga eh. I'm happy na may dalawang documentary, no? Of the 2 documentaries na featured here, I like this one more. It's may okay yung thesis niya, okay yung takbo niya. Midnight is also a very fun film.
Yeah, it's one of our favorite films din of whatever year. Last year ba? Last year, I'm not sure. Lahi Hayop, maganda ito, from Love. Gusto ko yung expansion niya of the original concept dun sa, di ba, ano to, part of the triptych nila. Siya, si Brillante, tsaka si Kidlat. Di ba? Bayan. Tapos Yung parang sinag-make. in-expand niya to eh. Ang ganda ng pagka-expand niya. Thousand Cuts, I have my problems with this film, pero it's still good. Yeah, it's okay. Yan. Maria Ressa pa rin, yay. Nobel Prize winner. More than, Congratulations! ang masasabi ko lang, Nakikinig. tayong apat ngayon, mas kasing dami ng Nobel Prizes kay F. Shunil. So, okay na sa akin yan. Magkapareho tayo ng number of Nobel Prizes. Boy Foretold by the Stars is very well directed. I think ito yung debut ba to ni Dolly Dulu? Or meron siyang din? Yeah. First Yes. film. Yes. I've seen Dolly Dulu as a assistant director for other films. I think yung kila Jason Laksamana. Yun yung Yes, padre Jason niya. Paul Laksamana. Yun. And yeah, this is very well directed. I like it. Lo Fajardo, of course, Kintsugi. Not his best film, but ako gusto ko siya. It's very underappreciated, I believe. Pero ako lang yun. Yeah. I like it. I like Kintsugi. Fangirl, you may have your problems with Fangirl, but I think it's quite nice, no? You might have problems with the ending, maybe yung part na may parang pinapasok na something. Pero overall, it's very, parang may vision talaga si Itonet Hadaone dito. Tas, yun ang pinursu niya. Hayop Ka is, well, I have my problems with Hayop Ka. Kung ako yung nominator, magdadalawang isip ako. Although it's an animation, congratulations for, animation. Nagigets ko naman na ginagamit nila yung genre to, yung hango sa genre talaga dati na very old-fashioned yung way of thinking. Di ba? Yung ginagaya nila yung mga parang Kuya Eddie, ganyan-ganyan. Yung mga ganong klaseng shit. Pero, yun. I don't know. It's a very nicely made film, pero I don't particularly like it compared to the others in this list. Watchlist is pretty good. Di ba Amerikano ba si Ben Recchi? Amerikano ba siya? Hindi ko alam. Parang foreigner. Basta foreigner siya, di ba? If he wins, Hindi siya Pinoy. siya ba ang first na, kung manalo siya ba ang first na foreigner na Orian winner? I don't know. Foreigner, I don't think so. Pero sa director siguro. Pero Si ano ba? Si John Sayles ba na nominate in Amigo? Di ba before? oo. Yes. Oo. Na-nominate. Na-nominate na siya. So, yun. Watch list. And on Vodka Beers and Regrets, again, not my favorite Irene Villamor, but Irene Villamor is, wala pa akong film sa kanya, kahit Kamsawi, na tipong parang naano yung kanyang directorial vision, parang na-compromise or anything. Talagang, in fairness kay Direk Irene, very siya. She handled this one well. Although yun nga, on Vodka is not my favorite film of hers. Yun. Manny, ikaw naman, your thoughts on these, on the direction of these, how many films is this? 1, 2, 3, 4, 5. Of these 11 films. Kailan ko ba isa-isahin? Okay. Hindi naman. Yung list, okay, sige. Yung docu kasi parang medyo parang may gray area sa akin kung saan pumapasok yung scriptwriter or yung sumulat saka yung filmmaker. So parang nahihirapan akong i-distinguish kung ano yung contribution as director. Pero maganda yung aswang. So sige, hindi ko muna siya isasama. Pero nung tinignan ko ulit yung list, parang ang nakikita ko na strong yung filmmaking, yung sense ng direction, yung kay Dodo saka kay Antoinette.
So, parang feeling ko, hindi sila compromise, kundi clear sa akin yung gusto niyang gawin. So, kung I have to choose between Dodo and Antoinette, parang actually medyo nahihirapan pa rin ako. I mean, gusto ko yung ginagawa ni Dodo na alam mo yun, yung minsan madilim. Ano yun nasa direction yun pag tingnan mo sa script siguro, baka, I don't know, could be one line lang. Pero pag na-interpret na siya dun sa film, parang marami yung effort na ginawa niya to accomplish that. Ganon din yung tingin ko sa Fangirl. Parang, sige, tanggap naman yung mga issues niya dun sa script na ni-raise ng mga tao. Pero ano pa rin strong pa rin yung Antoinette as filmmaker dun sa film na yon. Ayun lang. Siguro yung ibang comments ko for best film na lang siguro. Kasi baka hindi natin mahati. Mahimay yung dalawa. So yun lang. Yun lang comment ko. Nicole, ikaw, how about you? Ako, I guess siguro din dahil nasanay nga tayong madami sa Korean, I always try to look kung ano yung best film list nila and put it side by side sa directing. Mhm. Kasi since laging hindi equal yung numbers, tinitingnan ko kung sino yung na-nominate na best director pero yung film niya ay hindi best picture nominee. So, and vice versa. Pero mas bihira naman yung na-nominate kasi sila ng best picture or best film pero hindi nominado yung director. So this year, parang medyo tumawid ako, pero pasada lang to. So this year, pito yung best picture and 11 yung best director. So yung 4 na hindi na-nominate ng best film, pero ay nasa directing ay sina Dolly Dulu, Antoinette Tadaone, Irene Villamor, and si Lawrence Fajardo. So, I think pag tinignan mo yung best director ng as is, just the list it is, if anything, I feel na very tingay ng manunuri to be really inclusive with this group. Almost half of the lineup ay women, and then may mga LGBT directors din tayo, then there are directorial efforts for animation, for documentaries, ganyan. Pero again, nadadamihan ako masyado sa lineup nila. If pipili ako ng personal pick ko siguro, or clearly si Dodo Dayaw yung pick ko. Feeling ko doon sa 11 na to, kanya yung most solid showing ng directorial vision. And hindi lang na nag-translate pati sa execution. So meron mga contenders dito na feeling ko ay stronger yung writing niya than the directing, or yung pagtawid ng documentary sa kung alin doon yung directing sa writing niya, ganyan. Pero sa Midnight in a Perfect World, hindi lang kasi siya, I mean, much of the praise sa kanya ay because it's visually really impressive, and most of the time, showy directing is being connected as great directing. Pero feeling ko, isa to sa rare times na hindi lang just because it's showy, kaya siya maganda. Kaya solid yung pinalabasan nung Midnight in a Perfect World. Yun ang fit ko dito. Hindi ko kung sinong mananalo, you'll never know kasi ang directing sa Koreano. On one year, they go with something as showy as Gerald in Helena Luna. On the other, it's a very curveball pick like Mamang na, sorry, nakalimutan ko yung director. Sa mga kapatid, si Denise O'Hara. Denise O'Hara, oo. So hindi ko alam kung anong basis nila, ganyan. Pero if sana kay Dodo. Si Love man na siya naman ang recipient nung natatanging gawad ko yan. So baka mag-spread the wealth sila. May iuwi naman na siyang trophy.
this year. Though siguro refreshing din kasi marami silang female directors na ina-awardan lately. Tama ba last year si Ray Red ang best director? Yes. For Babae at Baril. Oh, Yes. tapos yun nga, Denise O'Hara, Hannah Espia. So lately, trend din nila to award female director. So baka that also helps yung mga female contenders directorial efforts this year. Yun. Okay. Jim, ikaw. Last but not the least. Thank you. Ang dami ng nominee, grabe. Kaya yung personal pick ko na lang, no. Kasi ako either si Dodo Dayaw, yung bet ko, saka si Alex Arumpak. Kasi I like yung execution ni Alex Arumpak dun sa documentary na Aswang. Haunting yung pagkakagawa nun. Meanwhile, with Midnight in a Perfect World, I agree dun sa sinabi ni Nicole. Talagang technically excellent and impressive yung gawa ni Dodo Dayo for his second film. Ayun, may clean na lang kasi ang dami nito. Grabe. Parang you get a nomination. Naalala ko na naman yung Umo-Oprah. Oprah. Pero yun, no? Okay, so related to that, Best Picture, no? Best Picture has 1, 2, 3, 4, 7 nominees. That would be Aswang, Hayop Ka, Kintsugi, Lahi Hayop, Midnight in a Perfect World, 1,000 Cuts, and Watchlist. Now, all of these are, except for one personally, are pretty good films. Talagang nilalaglag ko yung Hayop Ka, no? Lahi hayop ka. Lahi Hayop Ka. Baka na-mistake nila, ganun. Ay, gano'n. combination pala ito. Parang alin dito yung kay Love, yung may hayop. May hayop. Sige, pareho na lang namin isasama. Grabe. Ang sama no? Hindi. My favorite film of last year was Aswang. Yung sa top 10 ko was Aswang, Midnight, Watchlist. Sa Lahi Hayop din. Sa extended ko kasama si Kintsugi. 1,000 Cuts talaga not very keen on it, and Hayop Ka din. Kung pipili ako dito, Aswang or Midnight, sana ipipiliin ko. Pero again, Urian, who knows, di ba? Yan. Manny, ayun, your thoughts, Manny, on these 7 films. 7 films. Okay, sige, isa-isahin natin. Yung Aswang, parang siya. Pag tinignan ko tong list, parang siya, runaway winner dahil dun sa relevance nung film. Though naguguluhan nga ako kanina dun sa nabanggit ko dun sa yung contribution ng direction and all. Wala sobrang essential itong film. Kailangan siyang mapanood. Tapos yung take niya on it is parang victorious kasi parang binabasahan niya ng poetry yung film. Parang nakalampas na siya dun sa violence. Tapos basta may ganun siyang dating sa akin na parang pag binigay mo yung issue sa tao, siya nalampasan na niya yon, kundi iba na yung pagbasa niya. The way siguro na binabasa ni anong pangalan ng filmmaker na yon? Yung may mga magic realism sa mga quote and quote poverty films. Pero parang gano'n na may ibang reading na yung film. And dahil diyan, for me, yun, essential yung film. Pero pag tinanggal natin yon, yung element na dahil essential siya, for me, ang best film is yung Midnight in a Perfect World kasi parang sa lahat ito yung pinaka nag-swak lahat ng mga elements ng film from filmmaking. Hindi ako masyadong keen dun sa script pero nakita naman natin na nominated siya. And alam mo yon, yung sound, yung music, yung performance, parang andun lahat yung yung ingredients for best film. Tapos yung the rest, yung Hayop Ka, alam mo nung pinanood ko yon, parang sige, na-appreciate ko naman yung alam mo yung may mga lines sila na sexist,
tapos naitawid yon dahil mga hayop yung mga characters. Dahil hindi naman sila kailangan maging politically correct. Alam mo yon, parang lahat ng mga hindi politically correct lines na itawid ng film dahil hayop siya. Pero I guess yun yung point na dahil hayop sila, tao tayo. Parang ganun. Nakikita ko naman yung ginagawa niyang ganun ng film. Pero wala lang. Hindi siya masyadong strong for me as a finished product. Yung Kintsugi, ano kasi mga paborito ko eh. Gusto ko si Lau, gusto ko si Boy Y. Tapos, ayun nga, yung performance okay din naman. Sina JC Santos na, ayun, shoutout na nakita ko sa hotel nung weekend. May siningit pa eh, no? Pero, hindi naman dahil doon. Pero, saka, well-written, para sa akin, well-written yung Kintsugi. Napaka-strong nung script niya, nung screenplay niya. Yung Lahi Hayop, recently ko lang pinanood yung short film version. Tapos parang, sabi niyo magkaiba. And I agree na medyo magkaiba yung pinuntahan. And at some point, parang mas appreciate ko yung short film. Parang yung point kung paano tinapos yung short film, andun din naman dun sa feature length. Pero siguro dahil mas maiksi nga siya, parang mas may grasp ako dun sa message niya. Tapos, A Thousand Cuts, ayun, I guess same naman yung concern. Pero nung una ko siyang pinanood, sobrang affected ako sa kanya. Noon na lang nagbasa ako ng mga comments kung bakit may mga issues. Saka lang din nagbago yung decision ko about it. Pero, wala eh. Parang yun na yung best bet natin to explain sa buong mundo, di ba? Yung situation. Parang yun na yung best way, pinaka-logical na way na ma-share natin sa mundo yung kwento na maging accessible sa iba. Okay na rin yung ginawa niya na yun. And watch list, nag-pause no? Okay yung film. Inisip ko lang kung ano yung issue ko sa kanya. Parang, okay, wala naman pala akong issue sa kanya. And ano rin siya, affecting yung film. Yun lang. So, pag inihain mo rin siya sa mas malaking audience, I think marami naman siyang ma-reach, makukuhang audience. Yung problem nga lang is parang hindi siya na-distribute ng maayos. Pero, yun nga, parang it deserves an audience. Pero it has nothing to do with the film itself. Ang gusto ko lang sabihin ay, ano siya, mag-work siya as a film. Yun, effective siya as a film. So yun yung mga input ko. Okay. Nicole, ikaw naman? Ako, again, related sa directing, I think much of this 7 nominee lineup, marami dito, or parang, I think the Korean decided to nominate some of them. Also given na wala masyadong movies because of the pandemic. It's also because of the narratives that they are setting. Again, this is the first year I think that they've nominated documentaries, meaning dalawa for the top award, as well as an animated film. Gusto ko lang din i-point out na since gumawa sila ng sarili or parang first time best animation category na hayop pa lang naman yung nominated. I don't know if that would have sufficed already or that means sobrang gusto nila yung movie to nominated for picture and animation, considering na wala naman siyang kalaban dun sa latter. Mostly, I like the movies in this lineup. Aswang was also my top movie of 2020. 2020. Nalito ka na rin. Nalito na lahat. Midnight in a Perfect World is the best non-fiction. Tama ba? Non-fiction ba yun? Pag hindi documentary. Movie of last year as well. And of course, Love is always dependable. And watch list,
anything, it reminds me na the last two best film winners ng Urian is a woman carrying a gun with Baybas and Babae at Baril. So I don't know if that means it comes in threes or they're just particularly fun. It's also the movie tied with the most nominations this year. So they probably saw something with Watch This. The film na I genuinely like. Wala naman din ako masyadong issue sa kanya. Tsaka natuwa ako sa reunion movie ni Alex tsaka ni Mico Laurente. Like, ito siguro, iniisip ko na in a separate movie universe. Ito yung after nilang umalis sa town nila sa Bambanti. So, lumipat sila dito sa universe ng Watchlist. What I think will win Aswang, I guess, on top of it being relevant right now, it's really a solid documentary, solid feature itself. So and I guess it's also, if we kukumpara mo sa last few years na winners, that will be, I personally prefer it than the last two best film winners if it wins. But then mention din yung 1,000 Cuts and Maria Ressa is the it person, deservedly so, of the moment. So I don't know if also that factors in. Yeah, for the most part, it's an okay to great lineup considering wala naman masyadong movies of last year as compared to the others, to the previous years. Parang hirap pumili, no? I mean, between documentary and feature length, di ba? Pero hindi ba may sarili silang category for documentary? Tama ba? Yes, meron. And meron din for short Yes, films, no? meron. No. Mukhang Yes. kinonsolidate nila this year kasi yun nga, parang sobrang konti na pelikula na eligible. Hindi, meron din. Meron silang Meron din ba? release na line up for Oo, pero short film. late nila ni-release, no? Late Oh, nilabas. lagi siyang second batch, parang ganon. Oo. Pero ayun, parang interesting yung kung magre-release sana sila ng parang deliberation kung paano nag-come up with that decision. Parang iyon, gusto ko marinig yun. Gusto kong malaman yun kung paano sila nag-decide kung ano yung best film. Ayun lang. Okay. So, finally, Jim, your thoughts on the Best Picture nominees? Short na lang din, personal pick ko, Aswang either Aswang or Midnight in a Perfect World. Kasi if Aswang manalo man, this will be the first time na documentary mananalo ng Best Picture if Aswang ang Yung bang ang Sunday Beauty manalo. Queen na nominate ba siya? For Urian, hindi ko matandaan eh. Hindi Check ko ko. matandaan. Sige lang, go ahead. Check ko sa IMDb. Sige, magsalita ka na. Kasi Yeah. moment mo to. Grabe naman yun. Tapos, yun nga rin I got yung point ni Nicole na baka since Maria Ressa talaga is matunog now because of the Nobel Peace Prize win, baka i-consider nga din ng Gawad Urian, di ba? So, maganda because itong nominees ngayon ng Best Picture, hindi lang siya full length. Merong documentaries, may animation pa. Ayun. So, second, Midnight in a Perfect World kasi talagang yun nga, impressive ang nito, cinematography. I mean, lahat. Totoo yung sabi nga ni Manny na kompleto siya. Yung sa sound, sa music, even yung ensemble performances, ayun. And the execution ni Dodo Dayaw. Kaya yun, either Aswang or Midnight in a Perfect World yung bet kong manalo. And if naman 1,000 Cuts, okay din naman. If manalo yan. Ayun. Nanalo pa lang best documentary yung Sunday Beauty Queen. Pero hindi siya na-nominate sa best film. No? Parang ngayon lang yung best, yung sa parang before nakahiwalay talaga. Parang ngayon lang yung magkahalo. Okay. Alright. Meron kayang chance na let's say next year ang manominate for animation 13.
Pelikula, ewan ko, pelikula ba siya? Hindi ba siya movie? Hindi naman siya movie. Ay, nga di pala, ba? series nga pala Series. yun. Sa Star Awards, matanong yan. Star Awards. Star Awards. Ayun nga ang problema. Parang ano ang pipiliin natin kung puro Daryl Yap yung pelikula natin noong 2021, di ba? Ano pipiliin natin? Sabi, may dalawang Eric Mati naman. Well, Okay. Wala na lang. counted ba ang ano? Counted ba si... Kasi pinalabas ang Missing 8 dito as a series. Hindi siya pinalabas as a movie. I mean, counted ba siya? Di ba? Ako dapat. Technically naman it premiered sa Venice as a movie. As a film, no? So Wala naman tayong ano no. So Wala tayong Oscar-ish hindi eligibility naman tayo requirements. strict. Okay. Oo, dito sa akin na I doubt. Okay. Saka parang nung pinanood ko, hindi naman siya parang intended as a series. Ayun lang, parang kailangan lang nilang gawin kasi Netflix. Ayun lang. HBO Go. Dito man. Yes, HBO Go ang Sorry, HBO Go. Yeah. So, okay, with that said, let's go to the nominees for Best Actor. Ayan. So, we have 8 nominees. We have Elijah Canlas for He Who Is Without Sin, Enchong D for Alter Me, Noel Escondo for Memories of Forgetting, Kian Johnson for The Boy Foretold by the Stars, Nanding Joseph for Lahi Hayop, Adrian Lindayag for The Boy Foretold by the Stars, Zanjo Marudo for Malaya, and JC Santos for On Vodka, Beers, and Regrets. Comments ko lang dito siguro, hindi ko napanood yung Malaya, so I can comment. Kung doon sa the two guys from Boy Foretold by the Stars, kung hindi pwedeng tie, si Adrian Lindayag sana. Si JC Santos, mas gusto ko siya sa Kintsugi actually kaysa sa Vodka Actually, yeah. Oo. And Elijah Canlas sa He Who Is Without Sin. Well, hindi ko masyadong type yung He Who Is Without Sin. Pero okay naman yung performance si Elijah doon. Okay lang. Compared with his other performances which are far better. Yun. Alter Me. Pinanong ko yung Alter Me, ha? Yan lang masabi ko. Ay, maganda yung maganda yung ilaw. Maganda yung ilaw. Saka yung niya, yung CGI niya. Yung social media CGI ng film, di ba? Maayos. Na portrayal, oo. Okay naman si Jasmine. Ganon. Para consolation, consolation compliments. Ganon. Pero charot lang. Sino kaya pipiliin ko dito? I'm having a hard time. Siguro I don't know. Si Adrian Lindayag siguro. Yan. For representation. Yan, for my allies. So, Manny, ikaw, your thoughts on this? Well, okay. Sorry, pero gusto kasi si Paolo Abilino for Fangirl. The fact na tinanggal siya rito. Gets ko naman na posibleng may mas magaling sa kanya, pero the fact na tinanggal siya rito, parang for me questionable yun. So, ibig sabihin parang itong list na to, they are all better than Paolo Abilino. So parang 9 at best siya sa kanila, no? Oo, parang kung may 8 na nominate. Oo. So yun, for me walang sobrang stand out. Parang lang sila. Well, magaling sila, okay, magaling sila. Pero wala akong parang mapili na sige ikaw yung best among the best, parang gano'n. So pag titingnan ko yung list, parang ganun lang yung dating sa akin. Pero at least itinama nila na si Kian Johnson is Best Actor nominee. Kasi ako, nung una, nilagay ko lang din siya dun sa supporting. Pero nagme-make sense na main role yung role niya dun sa film. Tapos, napanood ko pala lahat, no? And magaling si Sanjo dun sa Malaya. Parang FYI lang ka,
kay Jan kasi magaling siya doon. Okay naman sila. Sila ni Labi doon sa film. Parang basta may ginawa sila doon na okay. Tapos I agree na parang better si JC Santos doon sa Kintsugi. Though ito parang gets ko yung alam mo yung mga criteria sa Oscars na pag kumakanta yung actor plus pwede rin siyang maging nominee for performance kasi may iba pa siyang ginagawa like yung mga roles sa Oscars na halimbawa deaf or singer. Parang ganun tuloy yung tingin ko dito sa nomination ni JC. Pero ayun, sige, mag-stick na lang ako dun sa sinabi ko na wala akong pipiliin kasi parang for me lang sila. Parang equal footing lang sila lahat. Ayan. Ayun. Nicole, your thoughts on the best actor slate? Okay, I actually second yung objection ni Tito Manny regarding the exclusion of Paula Avellino. I am not fangirl's biggest fanboy, but I think he deserves a nomination, particularly in this lineup. Alam mo, in general, nakakatuwa na marami dito ay first-time nominees. Pero I wish they would have been in better vehicles. Parang ganun. Yeah, like, okay, sabihin ko na. Si M. Chong B, natutuwa ako para sa kanya na uli ang nominee siya. Pero hindi alter me yung yung first nomination niya. Ganyan. Si Elijah Canlas, always dependable naman. He Who Is Without Sin is also not one of my favorite Elijah performances. Like, mas gusto ko pa yung mga supporting performances niya from last year than this one. But he's a very good and promising actor, and it's also very typical for the Manunuri to nominate their current winner na eligible ulit sa following year. So I think this nomination is more of like that, like the way na kunyari si Nadine na nominated for Ulan after winning, si Sherry Hill na nominate, like yun, so on and so forth. Also ako din, I echo na masaya na both in lead si Kian Johnson and Adrian Lendayag because I feel The Boy Foretold by the Stars is a two-hander by the two of them. So ang cute na nominated sila pareho. Parang sabi ng Orion, hindi na sila namimigay ng ties. So kasi pag daw may nag-tie, yung nag-push ng tie yung sasagot ng trophy. So since walang gusto ko sumagot ng trophy, wala na nagbibigay ng tie. Magkano ba yung trophy nila? Ikaw na magbibigay dito. Kung ganun medyo mahal ata kasi malaki yung trophy nila, di ba? Kung ganun din lang, edi yung bibigyan ko na lang din yung mga gusto kong manalo. Kahit triple tie pa sila. Anyway. So, yun, very deserving nominations. Si Zanjo, Agree naman. Si Zanjo, matagal na niya akong fan. Favorite ko siya as early as Kalayaan days. So, I'm happy na he's finally a nominee. And I second also na magaling siya sa Malaya. I think both siya and si Lovie are better than the actual film itself. Grabe. There we go. And then si Tito Nanding, close. Sa supporting ka siya initially pegged, so I'm quite surprised na nasa lead siya, but I guess leads para sa Manunuri yung tatlong men doon sa Lahi Hayop. Pero parang medyo conflicting kasi yung 4 leads naman ng Midnight in a Perfect World ay nasa supporting. Wait, si Liza nasa lead pala. Pero so yun, medyo naguluhan ako sa placements nila. Who do I think will win? Hindi ko actually alam. I guess... Diba? Ang hirap. I guess baka si
since hindi ko siya nabanggit, baka si Noel Escondo pa. I doubt they'll go with a young actor. So, feeling ko mahirapan sila to choose between AJ and Kian. So, that probably eliminates the two of them. And then si Elijah's currently the winner, but I don't think he can do back-to-back or that they'll go with a back-to-back. And Chong JC Zanjo also fits a certain youngerish actor type. So, baka they'll go with either Nanding Yosef or Noel Escondo. Okay. Personal pick ko, by a hair, Kian over Adrian. Okay. Wow. Wow. Alam mo, Both are great. Alam niyo, nanonood ako ng Marry Me, Marry You, as in religiously, as in nagka-catch up ako nung episodes. Wow. Tapos syempre nandun din si Adrian, nandun si Kian, tapos nandun si Paolo. Tapos may mga eksena tapos may eksena sila na Adrian and Paolo lang, tapos merong Paolo and Kian lang. Wala lang, parang pag inisip ko tong urian. Pag inisip ko tong urian, dapat dapat panood nyo. I mean, maganda yung show, maganda yung soap. Hindi manonood si affecting Jim. siya. Wala akong naman- TV actually, hindi na ako nakapanood. Hindi naman para sa kanya 'tong sinasabi ko. Grabe! Grabe mo. Jim, nasa YouTube siya. Wala kang excuse. Kundi Oo, dahil Jim. kapuso pa. Okay, sige. Wala namang problema. So, parang lumampas na ako doon. Iniisip ko naman sa buong cast, sino ba dito may mga urian na? Si Cherry Pie. Sino pa? Terrify. Malamang si Sunshine. Hindi ako sure. Hindi, wala. Malamang. Wala pa. Si Jet Pangan. Actually, siya lang. Cherry Pie lang. Siya lang. Si Edu. Cherry Pie lang. Sige, Pero Edu marami, Manzano. pero may mga nominations. Wala din ata siya. Pero nominated. Okay. Pero So, si mga nominations Jet Pangan lang. nominated din. Sa gaya ng dati. Okay. Okay na rin. Tulad ng dati. Tulad ng dati. Ano ba yung gaya ng dati? Ay, yung BL pala. Sorry. Ayun. Wala. Fan yung show na yun. Yung soap opera na yun. So, may chance kayo panoorin. Okay. Okay. Jim, yon. Thoughts on best actor. Tama ba? Tama. Jim. Yes, basta. For me, tricky siya because of equal footing nga yung, I agree with Manny, wala masyadong stand out dito sa nominee, 'di ba? Although ako, I wish, kumbaga personal pick ko. Sino ba Yung, yan? no, grabe naman. Okay. Grabe. Sina Adrian Lindayag and Kian Johnson. Sana nga tayo. Kasi I love yung performances ng both actors. Ayun. So, ikaw magpa-provide ng extra trophy, Jim. Ay, Naka-ready na yata. grabe. Oo. Jim, ayaw mo ba? Ito question ko para sa Jim. Ayaw mo ba na may manalong best actor na named after you? Yeah. Yung character? It's an honor. Diba? It's an honor. Nangyari. Pero naalala ko nga pala kasi nung December 2020 yun. Kasi after, di ba? After a few months na nag-usap kami ni Derek about the concept of memories of forgetting. Ibang level yung nag-usap, no? Oh my gosh. Parang tayo. Kainis. Parang napaka lower life forms natin ngayon. Grabe naman yun. Ngayon, pinapanood sa akin ni Derek yung snippets. Lang naman, konting clips from the film. And yung na-comment ko kay Derek. So, Derek, parang I find it theatrical yung yung acting nga ni Noel Escondo. Well, naman, obviously, because sa roots niya naman talaga ang theater. Tapos nung pinanood ko na yung buo, ganun. Pero hindi ako yung nag-screeners Talagang I bought it in K-Tech. So, talaga. Ang galing, Derek. Oo naman, pinakita ko pa yung prof kay Derek. May issue ka ba sa mga nanonood via screeners, Jim? Ay, wala naman po. Pag may screeners kasi, di ba, parang hirap, may mabigat yung responsibility. Hindi yun yung basta, may screener.
No, Hindi ko meron get, kang pero sige, okay na. Ganun eh. Pero maganda kasi if susuportahan natin yung filmmaker, di ba? Yun lang naman, especially Filipino, di ba? Ganyan. So, buy tayo ng ticket dyan pag sa Ay, okay. pag avail naman sa Critex, di ba? Di ba? Yun, let's support our Yung Filipino film. parang yung pangalan mo yata sa film, hindi Paranal, di ba? Kasi yung sa yun, sa Facebook, hindi yata alam ni ni Yung Direct Twitter J. name at Okay. Paano yan pag may IMDb entry ka na? Parang as ganito? Oh my God. Pseudonym. Pseudonym Oo. daw. Baka yun ang Char. stage name mo, Jim. parang Sa CBB naman ng dati ang Oo. pinakasaka ng ngayon ng Amazing Earth and Daig kasi ako naglalagay ng closed caption, makikita mo sa closing credit. Nax. Yung real name ko. Jim talaga. My Nasa God. IMDb ka kaya? Search nga na. Oh my gosh, wala ako sa IMDb. Hindi naman ako gano'n. Grabe. Oo, may dapat, credits ano, naman Sabay gano'n eh. dapat seryosohin mo na yung career na yan. Oo nga, Ay, As Jim. creative consultant. Tapos ko kala mo naman nakapag-weekly, di ba, scriptwriting workshop or talagang ibang level. Hindi naman po. Pero thankful ako talaga, Direct. Thank you, Direct J, for the trust. Wow. Wow. Shout out po. Ay, going back. Sorry, nawala tayo eh. Going back. Baka tangent eh. Going back, ganon. Pero I have this parang notion na baka ibigay din siya kay Elijah Canlas. Kasi although, medyo tayo dun sa film, 'di ba? Parang pero yung performance naman niya, ang complicated nung character and may part lang na medyo yung animation something siya na something parang going crazy yung character. Pero naitawid kasi ni Elijah yun and nagalingan ako sa kanya. So, maybe lang naman yun, si Elijah Canlas. Tapos, Dalawang magkasunod na taon. oo, Elijah consecutive Canlas. win. Ganyan. Tapos, ang final na observation ko, I find na supporting ang performances ni Nanding Josef in Lahi Hayop and JC Santos in On Vodcast. Kasi ako I prefer din si JC sa Inchugi as lead actor, to On Vodcast na parang I find it na supporting than lead. Ayun. So si Bella lang ang lead ng On Vodcast ngayon. Oo, for me. Parang for me lead naman siya. Pero sige, okay lang. Naintindihan ko yung point. To be continued.